Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Noong Maestro Jonel D. Arzaga at kayo ay nakikinig sa Filipinotes. Salitang may diwa, mensaheng may bisa. Ngayong araw, sasama kayo sa isang flipbook travelogue sa Ilocos Norte. Sa bawat pahina ng ating isipang flipbook, tuklasin natin ang mensaheng hatid ng bawat lugar. Para sa kasanayang pangpagkatuto, nakabubuo ng maayos na personal at interpersonal na komunikasyon na nagpapakita ng malinaw na layunin at pag-unawa sa audience. Layunin nitong maipaliwanag ang ugnayan ng lugar, karanasan at komunikasyon. Matukoy ang mensaheng hatid ng bawat destinasyon sa Ilocos Norte at makabuo ng makabuluhang refleksyon mula sa natamong karanasan. Ang tanong, kung makakapaglakbay ka sa Ilocos Norte, ano ang pipiliin mo? Simbahan, disyerto ng buhangin o dagat? Ano kaya ang mensaheng maiiwan sa iyo ng bawat lugar? Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay. Sa bawat lugar ay parang tekstong binabasa sa pamamagitan ng karanasan. Sa simbahan ng paway, ang nagpapakita na ang komunikasyon ay nakikita rin sa kasaysayan at pananampalataya kahit walang salita. Habang ang sand dunes sa saya at kaba ng pagdausdos, natutuhan natin ang di-verbal na komunikasyon ng emosyon. Sa pakikipag-usap sa lokal sa bayan ng San Nicolas, nalaman natin na ang kultura ay buhay at patuloy na naipapasa. Samantala, ang Bangi Windmills ay sumisimbolo sa pag-asa at pag-unlad, ugnayan ng kalikasan at teknolohiya. Sa katahimikan ng dagat sa pagudpud, natutuhan natin ang pakikinig sa sarili. Sa aking paglalakbay, itinuro ng Ilocos Norte sa akin ang kasaysayan, emosyon, kultura, pag-asa at kapayapaan. Natuklasan natin na ang komunikasyon ay hindi lang salita, ito ay karanasan at pag-unawa. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa komunikasyon sa paglalakbay? Aling lugar ang may pinakamatinding mensahe para sa iyo at bakit? Pagkatapos, gumawa ng isipang travel journal. Pumili ng isang lugar sa Ilocos Norte at ilarawan ito sa 5 pangungusap kasama ang aral na natutuhan. Tandaan, ang bawat karanasan ay aral. Ano ang mensaheng iiwan mo mula sa paglalakbay nito? Pagnilayan mo. Dumako naman tayo sa pagtataya. Una, ano ang pangunahing mensahe ng aralin? Pangalawa, magbigay ng halimbawa ng di-verbal na komunikasyon. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Tandaan, bawat lugar ay may kwento, bawat karanasan ay may mensahe. Ako si Ginoong Maestro Jonel D. Arzaga. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa panibagong aralin ng pagkatuto. Maraming salamat.